Sa isang mariing pahayag, direkta niyang tinukoy ang Pangulo na magnanakaw sa pondong nakalaan para sa mahihirap na Pilipinong umaasa sa benepisyo ng PhilHealth. BBM, magnanakaw. Isole mo ang 89.8 bilyon namin sa PhilHealth. Wala kang awa. Pati sa PhilHealth na inaasahan ng mga mahihirap, ninakaw mo pa. Malversation yan. Pahayag ni Attorney Guanzon ay kasunod ng ruling ng Korte Suprema na paglilipat ng pondo ng PhilHealth ay may grave abuse of discretion at ang 60 billion ay kailangang ibalik sa pamamagitan ng 2026 national budget habang permanenteng ipinagbabawal ang paglilipat ng natitirang 29.9 billion. Para kay Attorney Guanzon, ang isyu ay hindi lamang usaping legal, kundi usapin ng awat, pananagutan at katarungang panlipunan, lalo na para sa mga mahihirap na Pilipinong umaasa sa tulong medikal ng PhilHealth. Muli ring umigting ang panawagan ng ilang sektor na managot ang opisyal na sangkot sa umano'y maling paggamit ng pondo ng bayan kasunod ng makasaysayang desisyon ng Korte Suprema. Unquote. Sabi ng Malacanang, hindi dito sinasang-ayunan yung naging pahayag ni Senator Robin Hood Padilla kasi may payo si Senator Robin Hood Padilla kaya si Senator Ronald Bato de la Rosa na wag sumuko sa dayuhang kapangyarihan. At ito ay hindi sinang-ayunan ni Palace Officer Attorney o Undersecretary Claire Castro kung bakit. Narito ang aking balita. Hindi pagsunod sa batas. Ganito ay nilarawan ni Palace Officer Undersecretary Claire Castro ang payo ni Senator Robin Hood Padilla kay Senator Ronald Bato de la Rosa na huwag sumuko sa dayuhang kapangyarihan. Ito kasunod ng balitang may posibleng pag-aresto kay de la Rosa. Matapos umano'y maglabas ng warrant of arrest ang International Criminal Court laban sa kanya dahil sa umano'y madugong anti-drug war noong panunungkulan niya bilang PNP chief. Ayon kay Castro, kapag may valid warrant of arrest, dapat ipatupad ang batas. Anya, ang tamang payo ay huwag magtago at sumunod sa batas, hindi ang dumabag dito. Ang mensaheng ganyan ay nagpapakita lang ng mga taong ayaw sumunod sa batas. Kapag ka po naman may valid warrant of arrest, alam naman natin kung anong dapat gawin. Hindi po dapat ina-advise na magtago at hayaang pulis na lamang ang humanap sa kanila dahil trabaho nila to. Mas magandang ibigay natin na advice ay sumunod sa batas. Binigyan diin din ng palasyo na sa ngayon ay wala pang opisyal na payag mula sa International Criminal Court na mayroong warrant of arrest laban kay Senador de la Rosa. Samantala, nanindigan si Ombudsman Boying Rimulya na may warrant of arrest umano ang ICC laban sa senador. Pero meron, sir. Meron. Meron. Kaya may mga bagay ako hindi pwede sabihin. Yun lang, I can limit myself to that. Pero ayon naman sa Department of Justice, wala pa itong natatanggap na arrest warrant mula sa ICC para kay De La Rosa. Sa isang social media post, muling binigyan din ni Senator Padilla ang kanyang posisyon sa pag-aresto kay De La Rosa na hindi anya dapat sumunod sa banyagang batas. Matatandang una ng isinuko ng Pilipinas, si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC nang hindi dumaan sa tamang proseso ayon sa mga legal expert. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, ito si Hannah Jane Sancho, S19 News. Attorney Sal, what's your take on that, Attorney Sal, sa pahayag ng palasyo in reaction sa naging statement ni Senator Robin Padilla? Sabi ni Palingkera Clara, nagpapakita lang daw ito na dismusunod sa batas si Senator Bato. Ako naman, yung reaction nila, ang Malacanang at ng kanyang tagsasalita ngayon, nagpapakita lang na talagang aarestuhin nila kahit nalabag sa batas. Kaya gusto nilang lumabas para magawa uli nila yung ginawa nilang kay Pangulong Duterte. Hindi ko maintindihan talaga itong mga tao. Masyado nang lantaran yung ginawa nilang paglabag sa ligang batas, paglabag sa batas ng extradition, paglabag sa Rome Statute. Dahil nakalagay, ang isang mamamayan na arestuin mo, kinakailangan magkaroon ng isang mandamiento de aresto. Hindi galing sa isang hukuman sa labas ng Pilipinas, kung dito sa ating bansa. Kailangan merong isang kaso na ihahain mo sa kanya, tapos ang hukom na tumanggap ng kaso sa isang hukuman ay siyang mag-i-issue ng warrant of arrest matapos na pag-aralan kung meron ng
probable cause. Wala. Napakaliwanag yan, pero hindi nila ginawa kay Presidente Duterte yan. Ngayon, nagbabanta na naman silang gawin. At ito'y sa harap ng mga bagong regulasyon na nanggaling sa Korte Suprema na kinakailangan kung gusto mong isuko ang isang mamamayang Pilipino sa isang dayuhang bansa o isang dayuhang institusyon, kailangan mag-apply ka muna sa isang lokal na hukuman tungkol dito at kailangan pag-usapan muna kung valid nga yung kanilang warrant of arrest. Pero hindi talaga nila sinusunod eh. Talagang hindi lamang korupsyon ang talamak dito sa atin eh. Talamak ang paglabag sa saligang batas. Yan ang maliwanag dyan. But the advice of Senator Padilla, is it can you consider that as giving an advice to someone na wala pa namang valid na na warrant of arrest na, oy, huwag ka sumunod sa batas? Ganun ba yung dating? Unang-una, yung warrant of arrest that is coming from the ICC can never be valid unless it is validated by our local courts. So, yung payo ni Senator Robin Padilla, tama yun. You cannot be surrendering yourself to an invalid warrant of arrest. You cannot surrender yourself to a jurisdiction that is foreign to this country. You can only surrender yourself to a warrant of arrest issued by a local court. Now, let's move on to another issue, Attorney Sal. Kasi nakipagpanayam si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kasi meron siyang, alam mo, very busy ngayon ng Presidente, Attorney Sal. Marami siyang mga vlog. And then sa mga vlog niya, it's either reporters ang nag-interview or siya mismo, ang nagbibigay ng mga statements. And that's on a daily basis. Yan yung napapansin natin ever since na nagkaroon ng, although may regular vlog naman talaga siya, pero mas marami ngayon. Especially nung nagkaroon ng flood control scam, Attorney Sal. Pero, alam mo, Attorney Sal, sabi dito kasi mga estudyante naman na nagtanong sa kanya. At because of that, yung mga iba't ibang universities na hindi lamang dito sa Metro Manila, kundi pati rin sa probinsya, ay nagtanong kay Pangulong Bongbong Marcos. At nagbigay sila ng kanilang pananaw, yung mga Gen Z about artificial intelligence o about AI at yung lumalalang issue ng cyberbullying sa digital life na ni-raise nila sa Pangulo. Alamin natin yung balita niyan kay President Catarong. Sa unang episode ng BBM Podcast 6 na ipinalabas itong Martes, inihayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mas gusto niya makipag-usap sa kabataan dahil sila ang may pinakamabilis sa pag-unawa sa mga bagong uso at teknolohiya. Nang tanungin kung paano niya nakikita ang sarili kung naging bahagi siya ng Gen Z, pabirong tugon ng Pangulo na isa na raw siyang geek noon pa man dahil likas siyang mahilig sa pagkuha at pagsisiyasat ng impormasyon. I was already a geek before the word geek was invented. I was one of those people who just, I don't know, they just pick up all this information, pick up all of it. I would be so happy because the level of information that's available to everyone now. Nang mabanggit ang usapin ng AI at paggamit ng ChatGPT, kinilala ng Pangulo ang mga pangamba ng kabataan hinggil sa seguridad ng trabaho, kalidad ng edukasyon at etikal na paggamit ng teknolohiya. Ayon sa kanya, aktibong pinag-uusapan ng pamahalaan ang pagbuo ng regulasyon. Ngunit aminado siyang hindi ito madali. May kasabihan yan eh. Legislation is always years behind technology. And the reason is, generally legislators do not immediately understand technology. So what will you legislate? What's the best way for the Philippines to take full advantage, to maximize the use of AI? Ipinunto niyang napakalawak ng larangan na saklaw ng AI, mula edukasyon hanggang infrastruktura, enerhiya at iba pang sektor. Isa rin sa tinalakay ang lumalalang kaso ng cyberbullying at cancel culture. Sa diskusyon, ipinaliwanag ng mga estudyante na mas mabigat ang epekto ng online bullying dahil permanente ang mga bakas nito sa internet. Ayon kay Marcos, hindi niya lubos maintindihan kung bakit laganap ang ganitong pag-uugali sa digital world. Sinang-ayunan naman ng mga estudyante at binigyang diin ang pangangailangang ituro ang tamang netiquette at pagpapalawak ng kamalayan hinggil sa mental health lalo sa gitna ng toxic online environment. Tinapos ni Marcos ang talakayan sa pamamagitan ng pagbabahagi ng personal na karanasan na ang ilan sa mga dating nambubuli sa kanya ay kalaunay naging kaibigan. In the Philippines, we are one of the greatest users of the internet. Maybe it's just my own experience. But some of the people that bullied me in school became some of my best friends. They really did. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Kerseling Catarong, SMNI News.
Attorney Sal? Alam mo, kung papakinggan mo, ang galing sumagot Ang galing sa mga bata. Bakit pagdating sa mga reporters, iwas pusoy. Ayaw niya sumagot sa mga tanong. Akala siguro niya, nabobola niya itong mga bata. Itong mga bata naman, magaling din umarte. Pinagbigyan na lang yung mama. Well, do you think this is a part of a PR stint, Attorney Sal, to make the president look in a positive light? Or in a lighter? Kasama na dyan, syempre. Ganyan talaga. Gagawin nila ang lahat para mabago ang imahin. Pero hindi mababago ang imahin ng tao. Kaya na lang nangyayari dyan sa mga investigasyon na yan. Iimbestigahan lahat. Maliban dun sa mismong puno ang inaakusahan ng katiwalian. Dapat siya mismo ibigay niya ang sarili niya. Yung anak niya sana maganda ng halimbawa na harap siya. Kaya lang bigla namang umatras. Ayaw nang i-live streaming yung kanyang salaysay. Pagkatapos, nagbago ng isip, payag na raw siyang ilabas ang record. Sabi nga natin, unang-una, pag yan ay ni-record mo, pwede mong i-edit yan. So useless din yan. But I understand from what I read this morning, mukhang ayaw na naman niyang ilabas yung recorded testimony niya. Wala. Kaya tuloy ang mga... Laban bawi, ganon? Biyabawi. Laban o bawi? Lastiko. Kaya tuloy ang ang komentaryo ng iba. Sabi niya, like father, like son. Your comment, Attorney Sal, is so similar with Palace Officer Undersecretary Claire Castro. Kasi tinanong ang Palace, in a Palace briefing, tinanong si Attorney Castro kung ano yung nalaman ba ng Pangulo, yung pagpunta ni Congressman Sandro Marcos doon sa ICC, and then what was the reaction of the President. Sabi niya, alam ng Presidente, ganyan. But what can he say? Siyempre, proud siya sa anak niya. Kasi, it tells a lot kung paano daw siya pinalaki ng mga magulang niya. Nung pinatawag ng ICC, pumunta ng ICC. Di tulad ng iba dyan. Nung pinatawag ng ICC, hindi pumunta. Before that question is, she was also asked on the reaction, bakit hindi pumunta si Kong Pulong? Yun yung, parang parinig siya, Attorney Sal, na in connection sa pagpapalaki kaya hindi ka umaattend sa mga ganyang klaseng hearing. Babalaki niya ngayon, bumaliktad na. Paano ngayon yan? Samantala, Attorney Sal, nihayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na kanselado na ang pasaporte ni dating Bicol Party's Representative Saldico. Narito ang aking balita. Kanselado na ang pasaporte ni dating Bicol Representative Saldico. Ito ang inihayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa isang video message. Ayon sa Pangulo, ang pagkakakansela sa pasaporte ni Ko ay bahagi ng hakbang upang bigyan daan ng nagpapatuloy na investigasyon kaugnay sa malawakang korupsyon sa flood control project sa bansa. May babalita ko po sa inyo na ang passport po ni Saldico ay kanselado na. Kaya in-instructionan ko na ang Department of Foreign Affairs, pati ang PNP, na makipag-ugnayan sa ating mga embassy sa iba't ibang bansa para tiyakin na hindi maaring magtago itong ating hinahabol na magtago doon sa kanilang bansa. At kung sakali man ay siya'y pupunta ron, ay i-report sa atin para naman ay maibalik natin siya dito sa Pilipinas. Dagdag ni Marcos, iniutos na niya sa Department of Foreign Affairs at Philippine National Police na makipag-ugnayan sa mga embahada sa iba't ibang bansa upang matiyak na hindi makatakas si Ko. Inatasan din ng mga embahada na agad na i-report sa Pilipinas kung sakaling magtago si Ko sa kanilang bansa upang masiguro ang kanyang agarang pagbabalik sa bansa. Isa si Ko sa mga sinampahan ng kaso kaugnay sa flood control scam. Una nang inihag ni Interior Secretary John Vic Rimulya na posibleng nasa Portugal si Ko. Samantalang naniniwala si Pangulong Marcos na mahusing hakbang ng kanyang administrasyon
administrasyon sa pagtugon sa isyu ng korupsyon at ipinagmamalaki ang pagsuko ni Sara Diskaya, isa sa mga pangunahing tauhan sa flood control scam. Pero sa mata ng maraming Pilipino, hindi tama ang pag-aresto at pag-turnover kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court base sa Pulse Asia Survey nitong May 2025, kung saan mahigit sa kalahati ang nagpahayag ng kanilang hindi pagsang-ayon. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, ito si Hannah Jane Sancho, SM9 News. And in addition to that report, Attorney Sal, nagbigay ng pahayag ang legal counsel ni former Representative Ko. Sabi ni Attorney Rui Rondain Leco, I have no such information. I just received the Ombudsman's motion to cancel his passport file with the 5th Division. I have 5 days from today to oppose. I seriously doubt that the 5th has cancelled while I still have time to oppose. There are 2 other divisions where Representative Ko has been accused, but I haven't seen a similar motion. So I doubt if they have cancelled either. So parang ang bilis naman ng announcement ng Pangulo na cancel yung passport. Gayong may time pa naman yung abogado ni Representative Ko na hindi mo i-action na yung motion na yun. Pero Attorney Sal, kahit pa bigyan siya ng motion, sa tingin mo, pagbibigyan ba yung magiging tugon niya or itutuloy talaga ng gobyerno itong i-cancel passport? Alam mo, Hana, polemics lang lahat yan. Ang katotohanan dyan, pinaalis nyo eh. Pinaalis nyo sapagkat delikado na nandito yan. Kaya yung di umanong pinakansela airport, too good to be true. Dahil talagang ayaw nilang pabalikin yan dito. Pag nandito yan, maraming isisiwalat pa yan, maliban pa dun sa mga sinabi niya. Kasi ito yung iniisip ng taong bayan, Attorney Sal. This government is promising the Filipino people that before Christmas, on or before Christmas, or before this month will end, Attorney Sal, may makukulong. The question is, parang I'm sure ang sinisigaw ng taong bayan yung mga nakatakas like Saldico. Pero ang mga kinakasuhan, Attorney Sal, yung mga fini-freeze na account, yung mga term ni Ombudsman Remulla, mga low-lying fruit, Attorney Sal. And kabilang nga doon si Senator Bong Revilla, Attorney Sal. Nasa na yung mga nasa likod, Attorney Sal, yung mga big fish, yung mga mastermind ng pagnanakaw na ito. Kasi itong mga low-lying fruits na to, Attorney Sal, hindi naman to makakamove, Attorney Sal, kung walang go signal ng mga mas nakatataas sa kanila, Attorney Sal. What's your take on that, Attorney? Siyempre, kaya lang sinabi na natin, ilang ulit na rin, hahanap sila ng mga scapegoat. Yun ang ilalaglag nila para sila ay makaligtas. Yun lang yun. You think, Attorney Sal, si House Speaker Martin Romualdez, you think katulad ni Representative Saldico hahayaan ng administrasyon na ito na makasuhan din? To the extent na makulong? Ngayon nga, imbestigahan lang, hindi maimbestigahan yung pangkasuhan. Pero tingnan natin, kasi alam mo yan, kung ikaw si Presidente Marcos Jr., kailangan maging consistent ka yun sa posisyon mo na hindi ka sangkot sa katiwalian at ang lahat ay kakasuhan mo at pakukulong mo. So kung consistent ka sa posisyon mo at malinis ka, pati si Martin papakulong niya. Demanda niya at pakukulong. Mm-hmm. Well, abangan natin na susunod. Kung consistent, ako naman, hindi naman siya consistent eh. Oo nga. Pero ang sabi kasi ng Malacanang, bakit hindi pa kasama sa nakakasuhan si House Speaker, a former House Speaker Martin Romualdez? Ay dahil wala pa daw ebidensya. Oo, no evidence pointing to him, Dr. Sal. Hindi pa ba sapat yung sinabi na yung mga pronouncement, yung mga statement ni Saldico? Is that hindi pa ba enough yun? Hindi nga po pwede kasi alam mo, pag ako pupusta ako dyan pag si Martin ang kinasuhan mo, sigurado kakanta na yan, parang jukebox yan.